Sa patuloy na usapan tungkol sa potensyal na mega fight sa boxing, muling nagbigay ng matinding payo si David the Mexican Monster Benavidez kay Shakur Stevenson, kaugnay ng laban kay Ryan Garcia. Sa panayam ng fight hype kay Benavidez, hindi nagbago ang tono nito sa kanyang unang naging komento. Ayon kay El Bandera Roja, kung willing naman palang umakyat si Shakur Stevenson sa 144 pounds, bakit hindi pa niya sagarin sa 147 dahil wala naman daw po magiging malaking epekto ang dagdag na 3 pounds para pumunta sa 147 pounds, ang natural weight class ni Ryan Garcia. Isang bote ng tubig lang daw yon kung tutuusin. Dagdag pa niya, kailangan daw ni Shakur ang ganitong tipo ng laban hindi lang para mapatibay ang kanyang legacy bilang isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa kasalukuyan, kundi para din sa malaking pera na maaari niyang kitain. I just feel like if you're already making the move up to 144, 3 extra pounds, I don't really think it's going to affect it too much, to be honest with you. You drink a bottle of water, you'll be up 3 pounds. But at this stage of his life, in his career, these are the fights that Shakur needs. Let's say he goes up there, he beats Shakur. He beats Ryan Garcia. Not only is he going to solidify himself, he's going to make a shitload of money. That's what everybody wants, right? Everybody wants to be in these types of positions. So hati naman po ang opinyon ng mga boxing fans. Ang iba ay naniniwalang pragmatic ang payo ni Benavidez para sa isang high-stakes matchup na makapagbibigay ng legacy boost kay Shakur. Ang iba naman ay inaakusahan si Stevenson na umiiwas o scared dahil sa size advantage ni Garcia. Sa kabilang banda, sa wakas may masayang balita para sa pamilya Shigeoka at sa buong mundo ng boxing. Si Genjiro Shigeoka, ang dating IBF World Minimum Weight Champion mula sa bansang Japan, ay opisyal na pong na-discharge at nakalabas na sa ospital matapos ang mahabang panahong pagpapagamot. Noong May 24, 2025 sa Osaka, Japan, si Genjiro ay nakipag-rematch sa ating pambato na si Pedro Taduran para sa IBF World Minimum Weight title. Bagamat natalo si Genjiro sa laban kontra sa ating pambato, pero nagawa niyang umabot sa final bell. Hindi siya na-TKO or na-knockout. Pero yun nga lang, ilang minuto matapos maideklara ang nanalo, si Genjiro Shigeoka ay nag-collapse. Dinala siya sa ospital at doon nga po natukoy na nagtamo siya ng acute subdural hematoma, isang uri ng malubhang pagdurugo sa utak. Dahil dito napilitan siyang operahan upang mailigtas ang kanyang buhay. Mula noon nanatili siyang nasa loob ng ospital sa Osaka at kalaunan ay inilipat sa Kumamoto. Mahirap ang kanyang naging recovery. Paralisado ang isang bahagi ng katawan, limitado ang komunikasyon at kailangan ng mahabang rehabilitasyon. Dahil dito nagpasya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yuday Shigeoka, dating world champion din, na magretiro na sa boxing noong 2025 upang buong-buo na alagaan si Genjiro. Bilang pagpapakita ng suporta, binaksan ni Yuday ang isang maliit na cafe sa Kumamoto City, isang lugar na dedikado sa kanyang nakababatang kapatid. Doon kinunan ang bagong larawan ng pamilya, si Genjiro na naka-wheelchair, nakangiti ang kanyang mukha habang nakakandong at yakap ang kanyang pamangkin. Hindi maitatago ang tuwa at saya sa mukha ng mga magkakamag-anak ngayong makakauwi na sa kanilang tahanan si Genjiro. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para